Sa malawak na mundo, napakaraming kaharian, at parang mga bituin sa langit, isang tiyak na kaharian. Ang kwento ay naganap sa isang kaharian na wala pang isang siglo ang edad bayan ng Luming County, Qingming. Ye Qingyu mula ngayon, kung ano ang nawala babawi ako at makikita sa likod ni Ye Qingyu ang burol ng kanya ama at ina. Ang pinakasikat na elementary martial arts training ground sa loob ng 1,000 milya, Academy ng White Deer Kolehiyo ng Puting USA. At tumunog ang kambana at magsisimula ang taunang pagsusulit sa pagpasok at tuwang-tuwa sila. At sabi niya marami ang napakalakas. Maraming magagaling na lalaki ang darating ngayong taon. Sobrang at sobra excited ha. Nakataas si Bao Ziwenshuno. Li Xiaoming ng 3 tripod na may lakas na 240 kilo. Pumasa. At nagkwentuhan ng dalawa ang lalaki presidente ng Qingluo Chamber of Commerce, si Chen Jin, at ang anak ni Li Bingzo ay matagal nang pinapabore ng mga matatanda. At sa sobrang yaman, matagumpay na nakapasok si Zhu Yulan sa susunod na pagsubok. Excuse me. At dumating si Ye Qingyu at nagulat ang dalawa ng uusap. At si Ye Qingyu 14 na taong gulang. At may nagsalita. Ito ba ang hanggal na si Ye Qingyu? Siya ay nabigo sa loob ng 4 na magkakasunod na taon, at pumupunta pa rin siya rito upang ipahiya ang kanyang sarili. At sumigaw si Ye Qingyu nang tumahimik ka na galit siya. At talagang papasa ako sa pagsubok sa pagkakataong ito. At nagulat ang lahat ng tao. At may nagsalita. Oh, hindi ba ito ang 4 Crown Champions? Darating muli ngayong taon. At bigla lumapit ng mabilis si Ye Qingyu at nang tawanan ng lahat. Hahaha, pagkatapos ng oras na ito, dapat mong makamit ang 5 korona, hindi ba? At sabi ni Ye Qingyu, tumabi ka. At nagchismis ang lahat ng nakarinig ang lalaking ito, narinig ko. Nang magkataon na nakilala ng matandang din si Ye Qingyu, napagpasyahan niyang hindi na magiging bagay ang binatang ito sa pool sa hinaharap. Pero magulo ang ugali ni Ye Qingyu. 4 na magkakasunod na taon na siyang ay ganito. Tinutokso siya ng iba. Magtao. Pagkatapos ng suntok, ay naging baliw si Ye Qingyu at madalas na nakaupo sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, gamulong. At tinuro siya ng isang lalaki. Ano ang magagawa mo sa akin kung hindi ako umalis? Basura ka. At sabi ni Ye Qingyu at ayoko nang sabihin sa pangalawang pagkakataon at sampal niya ang lalaki ng malakas at lumipad ng napakalayo at nagulat ang mga tao sa ginawa ni Ye Qingyu. Ito ay dahil din sa pamamaraan ng paghinga na walang pangalan ikaw. At sabi ng isang lalaki, gaano ka manggahas na sampal ang isang tao dito? Nasaan ang mga bantay? Fuck this to death, ignorant. At dumating ang mga bantay pasugod kay Ye Qingyu. At sabi ni Ye Qingyu, sandali lang, kinikilala mo ito. At pikitin ni Ye Qingyu ang isa badge. At nagulat ang kawal, ito ay isa brass badge of valor. At sa simula ng Snow Kingdom, nais ng ikalawang henerasyon ng Holy Emperor na gantimpalaan ang mga karapat-dapat na sundalo at mandirigma. At ginamit ng master ng panday na si Mo Pinhan ang bihirang mahiwagang material na Star Meteorite, na pikang 108 badge ng kaluwalhatian. Ang katayuan ng mga nagsusuot ng mga medalyang militar ay katumbas ng katayuan ng Maharlika. At biglang lumuhad ang mga nakakita sa badge, ang pagkakasala sa isang Maharlika ay isang malaking krimen at sabi ng isang kawal ayon sa alamat, ang pamilyang Ye ay tila may mga mandirigma na gumawa ng magagandang tagumpay at nakatanggap ng medalyang militar. Sa hindi inaasahan, ito ay totoo. At sabi ni Ye Qingyu sa lalaki kanyang sampal, hindi pa rin kumbinsido. At bilang lumuhad ang lalaki, nagalit at napasabi na lang ang lalaki ng dayuhang komunikasyon. At sabi ni Ye Qingyu, ano ang isang kontrabida? Isang taong inaapi lamang ang mahina at natatakot sa malakas. Kailangan mong malaman, ito ang lahat ng mga kahihinatnan na dinala mo sa iyong sarili. Ang bawat tao'y may pananagutan sa kanilang ginagawa. Ang mga hindi nasisiyahan ay may lakas. Lumapit ka ulit sa akin. At ano ang pinagtatalunan nyo? Lumapit si Ye Qingyu para kunin ang plate number 8,888. Ang numerong ito ay mabuti.
At umalis na ang lahat habang nakahiga ang lalaki. Ang katotohanang nabugbog ako ngayon ay tiyak na magiging katatawanan ng Luming County. Ang kahihiyan ngayon ay masusuklian sa hinaharap. Mali. Si Ye Qingyu ay 14 na taong gulang sa taong ito. Kung hindi pa rin siya maaaring maging isang mandirigma, hindi ba ibig sabihin iyon? Makalipas ang isang oras, ang unang item ng pagtatasa, pagsubok sa chi at dugo ng katawan. Ang horse no. 8,886 na rulong ay nagbuhat ng 4 na tripod at pumasa sa lakas na 320 kilo. No. 8,887 gujaw, nagbubuhat ng tripod na may lakas na 80 kilo. Huwag gamitin. At makikita si Ye Qingyu na inaantok at 14 na ako ngayong taon. Kung bumagsak ako sa pagkakataong ito, hindi na ako makakapag-apply sa pagsusulit. Sir, Examiner, no, 8,888. At tinawag na si Ye Qingyu. Sa wakas ay turn ko na at umakyat na si Ye Qingyu sa stage. At agad niyang binuha ang nasa stage at hindi niya kaya buhatin ang nasa stage at pinagtawanan siya. Sa makatuwid, siya ay naging gobernador ng Belo County, pinakamalaking biro. At napasabi na lang si Ye Qingyu ngayon, sa wakas ay hindi na kailangan pang itago ang tunay na kapangyarihan. At sinubukan ulit ni Ye Qingyu buhatin at may biglang nang salita ng sandali lang. At napalingon si Ye Qingyu.